Hindi ko alam kung sisimulan ko ba ito sa pasensya na po, tao lang, nagmamahal. O sa please naman, huwag niyo po akong i-judge sa mga ginawa ko. Kasi kung tutusin, aware naman ako sa mga mali ko. At ibabahagi ko ang kwento ko kasi hanggang ngayon, may parte sa dibdib ko na parang may nakabara. At sa lahat ng narrator Kuya Dax, sa'yo ko piniling i-share ito. Ikaw kasing naisip kong pagbahagihan kasi parang tropa ka na rin namin ng mga followers mo. Kahit hindi mo naman kami kilala personally. Pero bago ang lahat, tawagin mo na lang ako sa panghalang Boyet. Siyempre hindi ko naman tunay na pangalan yan. Late 20s na ako ngayon. Pero yung kwento na ibabahagi ko, nagsimula nung mas bata pa ako. Yung tipong akala ko alam ko na ang lahat. Yung tipong di ko alam kung bakit kailangan maging emosyonal pagdating sa pag-ibig. Kasi sanay akong tinatawanan ng lahat. Yung ginagawang joke pag nakakakita ako ng mga taong heartbroken. Ako yung tropang ganun sa mga kaibigan kong broken. Kahit nasasaktan, gagawin ko lang itong biro. Yun yung pinaka-armor ko. Si Eli naman yung makakasama natin sa kwentong ito. Siya yung klase ng lalaking pag nakita mo, una mong may isip ay, wow, may ganitong tao pala sa totoong buhay. Kasi matangkad siya, moreno, clean tingnan kahit simpleng pananamit lang ang ginagawa niya. Magkaiba kami ng vibe. Ako maingay kasi nga joker ng barkada. Siya naman, chill at parang ang lalim lagi ng iniisip. Pero pareho kaming may isang ugali na parehong naging problema namin. Pareho kaming sanay magtago ng totoong nararamdaman namin. Nagkakilala kami dahil sa tropa siya ng kuya ko at dahil doon, naging magkatropa na rin kami. Yung barkada nila naging barkada ko na rin. Kami yung naging barkadahan na halo-halo. May mahilig uminom, may gamer, may gym rat, may laging late, may laging broken. Tapos kami naman ni Eli, naging close dahil pareho kaming laging present sa lahat ng yon. Kung may lakad, kasama lagi kami pareho. Kung may problema ang isa naming tropa, mag-aaya lang kami na lumabas o uminom sa bahay ng kung sino mang available. At ito yung importanteng detalye, tropa ang tingin ko sa kanya. Tropang solid talaga. Yung tipong kaya mong asarin, kaya mong murahin, kaya kang sabayan sa lahat ng trip. At yun yung pinangahawakan ko sa simula. Hanggang sa dumating yung oras na nagkaroon ng mantsa sa kumot. Ang mantsang yun Kuya Dax, hindi lang basta accident lang. Yun yung naging simbolo ng bagay na hindi namin kayang banggitin noon. Yung mantsang yun yung naging simula ng lihim na hanggang ngayon, daladala ko. At bago mo isipin na sobrang wild ito, kaklaruhin ko lang ha, hindi to kwentong trip-trip lang. Mas malapit siya sa kwento ng dalawang taong pareho palang naghahanap ng taong magiging komportable sila. Kasi sa totoo lang Kuya Dax, sa end ko, ang dami kong beses na natulala sa kanya pag nakikita ko siyang paparating. Ang dami kong beses na kinikilig na parang tanga lang na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula yung kakaibang feelings na yun nung napansin ko na may mga bagay akong ginagawa na para sa kanya na hindi ko ginagawa sa iba. Pag alam kong nandun siya sa meeting place namin, excited akong pumunta kagad. Mas maaga akong dumadating ng hindi ko naman ginagawa dati. Pag nagaya ako ng lakad at pag nalaman kong busy siya, ako na yung nag-a-adjust. Ang weird kasi hindi ako ganun sa ibang tropa namin. Sa iba kasi, kaya kong sabihin na, bahala ka nga dyan.
Pero pagdating kay Eli, may part sa akin na ayaw siyang paghintayin. Tapos syempre, dahil lalaki ako at lumaki akong sanay na huwag kang maging soft, tinatawanan ko lang yon. Gagawin kong joke. Aasarin ko ang sarili ko. Magpapanggap na wala akong pake. Pero minsan kasi, may mga sandali na hindi mo mabibring up ang joke. Halimbawa na lang yung simpleng magkasabay kami naglalakad pa uwi galing inuman. Hindi naman ako lasing nun, tipsy lang. Nananahimik lang siya habang naglalakad kami kasi pakiramdam ko napadami ang inom niya. Tatanungin ko naman siya kung okay lang ba siya, na kaya niya pa bang umuwi mag-isa. Bigla niyang tatapikin ang balikat ko at sasabihin, hindi naman siya lasing. May iniisip lang daw siya. Tapos bibiruin ko pa siya na kung kulang pa pwede kami magbanlaw. Pero ang totoo, ayaw ko pa siyang umuwi para magkasama pa kami na matagal. Tapos bigla akong mapapatingin sa kanya ng mas matagal. Bigla akong napapansin yung mga details. Yung kamay niya, yung boses niya pag mahina, yung paraan niyang tumawa na parang minsan lang niyang gawin. At doon ko unang naramdaman yung kaba. Yung kaba na baka mali lang ako. Baka naman gusto ko lang talaga siya as a tropa. Baka naguguluhan lang talaga ako. Na baka nami-misinterpret ko lang ang naramdaman ko sa kanya. O baka naman lasing lang talaga ako ng mga oras na yon. Kuya Dax, ito yung gabi na tumatak sa utak ko. Nagsimula lang sa isang napaka-ordinaryong sitwasyon. Late na nun. Galing ako sa kanila kasi may pinadaanan si kuya sa bahay nila. Malakas ang ulan nun kasi may paparating na bagyo. Wala na akong masakyan dahil ayon sa balita, lubog na daw ang mga sasakyan dahil sa baha. Tapos bigla niyang sinabi na doon na lang daw ako magpalipas ng ulan sa kanila. Doon niya ako pinatulog sa kwarto niya. Katabi siya kasi wala na daw ibang bakanting kwarto. Maliit ang kama niya, yung tipikal na pang isang tao lang. May kaunting amoy ng panlinis sa paligid at hindi ko alam kung bakit iyon ang unang pumasok sa isip ko. Siguro dahil alam ko kung ano talaga iyon. Hindi kasi ako sanay na may katabi sa isang maliit na kama. Isang kumot lang ang gamit namin nun. At sa labas, patuloy ang lakas ng ulan. Dahil sa lamig, nag-share kami sa isang kumot. Wala na raw kasing extra, nasa labahan lahat. Pinilit kong matulog, pero sa bawat galaw niya at sa bawat paghinga niya, parang mas lalong nawawala ang antok ko. Para bang lahat ng senses ko biglang naging alerto dahil lang sa kanya. Iba't ibang senaryo ang pumapasok sa utak ko, pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko at paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na kumalma ka lang, magtropa kayo, matulog ka na lang. Kaya ang ginawa ko ay tumalikod ako at ginamit ang unan bilang dantayan. Isang simpleng paraan para makahanap ng komportabling pwesto para antukin ako. Pero maya-maya, naramdaman ko ang marahang pagdantay niya sa likuran ko. Matagal kaming nanatiling ganon. Hanggang sa narinig ko ang mahina niyang bulong sa akin. Alam kong gising ka pa. Kung hindi ka pa makatulog, pwede ka namang humarap sa akin. Okay lang naman na magkwentuhan muna tayo. Hindi din kasi ako makatulog eh. Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. Nagtagpo ang mga paningin namin. Ilang segundo kami nagkatitigan. Tapos pareho kaming umiwas ng tingin. Parang sabay na nagdesisyon na huwag nang lampasan ng linya. Bumalik kami sa paghiga. Magkatabi pero may pagitan na. Sa labas, patuloy pa rin ang malakas na ulan. At kami namang dalawa ay dinalaw na ng antok. Kinabukasan pagmulat ko, una kong nakita yung kisame. Tapos naramdaman ko yung hiya. Yung hiya na parang kumot din na bumalos sa buong katawan. Dumiretso ako sa banyo, nagilamos, tapos tumingin ako sa salamin. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, Boyet, ano bang ginawa mo? Tapos ako rin na sumagot sa sarili ko, hindi ko rin alam eh. Paglabas ko si Eli kalmado lang, parang walang naganap, parang isang normal na umaga lang.
Pero yung mga mata niya, may something. Hindi ko mabasa kung guilty, kung amused, confused, o kung masaya ba siya. Tapos ang ginawa ko na lang ay ginawang biro ang lahat. Nagbiro ako ng tungkol sa bagyo na ang hina pala ng bagyo. Akala niya lalakas pa. Gumawa ako ng mini mission na iligtas yung kumot ng hindi niya napapansin. Parang spy movie. Yung tipong dahan-dahan yung kilos kong hinila yung edge. Itinupi ko sa side na hindi niya kita. Tapos sinubukan kong ipasok sa laundry basket niya. Kasi kung nandun na yon, iisipin na lang na labahan na yon. Pero may sablay. Bumagsak yung kumot. Bumukas. Lumabas yung mantsa sa pinakamaliwanag na angle. Nung mga oras na yung gusto ko nang lamunin na lang ng lupa, natawa ako na medyo awkward. Yung tawang, please, erase this from existence. Tapos natulala ko kasi si Eli hindi tumawa. Hindi siya nag-react. Hindi nagtaka kung ano bang ginawa ko. Ang ginawa niya na lang, lumapit siya at hinawakan yung kumot. Tapos siya na yung naglagay sa basket. Matapos yung umaga na yon, akala ko magiging okay na kami. Akala ko magiging normal na ang lahat. Pero hindi ganun kadali. Matapos kasi yon, umiwas ako. Dumistansya ako sa kanya. Kasi sa utak ko, pag umiwas ako, mawawala yung guilt. Hindi ako sumasama sa mga lakad ng barkada. At pag nagme-message siya, one-liner lang ako. Pag makikipagkita kami sa barkada, laging may extra distance. Kunwari busy. Ang problema, Kuya Dax, pag umiiwas ka sa tao, mas lalo mong naiisip. Mas lalo kong naalala yung amoy ng kumot, yung oras na magkasama kami. At minsan sa sobrang denial ko, ako pa yung naiirita. Naiirita ako sa sarili ko. Naiirita ako sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Naiirita ako sa mundo kasi bakit kailangan pang mangyari yon, na baka dahil doon, masira yung samahan namin. Tapos sa isang random na araw, may event na hindi ko inaasahan. Nagkasakit ako. Simpleng lagnat lang yon. Pero sa totoo lang, yung lagnat na yon na parang pinatong lang sa emotional crisis ko. And guess what? Si Eli yung dumating. Hindi ko naman siya in-invite pero nandun siya. May dala pang kung ano-anong pagkain. May dala rin siyang gamot. At nandun siya sa tabi ko habang nanginginig ako sa lagnat. Hindi ko alam kung dahil sa lagnat, pero nung gabing yun, sobrang vulnerable ako. Yung tipong wala akong energy magpanggap. Wala akong energy magpatawa. Nakatitig lang ako sa kisame habang naramdaman ko yung presence niya. Pinunasan niya yung pawis ko. Inayos niya yung kumot ko. Yung simpleng pag-alalay sa akin para makainom ng tubig. At doon nga, Kuya Dax, kinilig ako sa mga small gesture niya na yon. Matapos yung sickness era ko, unti-unti kami bumalik sa pagiging close namin. Pero hindi na katulad ng dati. May invisible line na alam naming parehong dahilan. Naging routine namin yung bagay na parang normal lang ang pinapakita namin sa mga tropa namin. Pero may ibang tumatakbo sa utak namin. Yung hatid sundo sa malit na errands. Yung biglang mag-aayang magkape kahit wala namang reason. Kung minsan nga'y napapansin ng mga tropa namin na parang nagiging close kami ni Eli. Na mas close pa daw kami kesa sa totoong kuya ko. Tapos ako, as usual, gagawin kong joke yun. Na hindi ko talaga totoong kuya si kuya ko. Si Eli talaga ang totoong kapatid ko. Kaya magtatawanan lang kami. Pero sa loob-loob ko, may part na gusto kong sumigaw na, kung alam nyo lang. Kuya Dax, may pamilya si Eli na conservative. Mataas ang expectation sa kanila, kaya napipressure siya. May mga tanong na ayaw niya sagutin. At ako, kahit gusto kong maging matapang para sa kanya, parang pinangungunahan din ako ng takot. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na gusto kong manira ng buhay ng iba. Hindi rin ako yung tipong namimilit na ako dapat ang piliin. Pero minsan, may moment na di mo maiwasang magtanong, hanggang doon na lang ba kami?
Kaya doon nagsimula yung secret rules namin na walang nakakaalam kung anong meron kami. Na pananatilihin namin yung tropa status namin. At dahil tago ang totoong pagkatao ni Eli, pati na rin kung anong meron kami. Dumating pa nga sa buhay ni Eli na napilitan siyang magpakasal sa isang babae. Oo, Kuya Dax, nagpakasal si Eli. Hindi ko naman siya sinisi, hindi ko rin naman siya pinigilan. Kasi ang totoo, matagal na naming alam na posible yon. Nung araw na ipinagtapat niya sa akin yon, kahit sumbat hindi ko nagawa kasi sa simula pa lang naman ay malinaw na yung mga rules namin na yun na magiging basehan namin para magtagal kung anong meron kami. Lumayo ako for a while kasi syempre masakit pa rin sa end ko yon. Para na rin makapag-isip-isip ako kung ano ba yung pinasok kong sitwasyon. Matapos yung kasal, akala ko tapos na kami. Tapos na ang chapter ng kung anong meron kami. Akala ko ay magiging alaala na lang ang lahat. Pero dumating yung isang araw na bigla siya nagparamdam ulit through text. Nangungumusta. Pagkatapos ay napagkasunduan naming magkita ulit. Nagkita kami sa isang lugar na tahimik. Yung hindi matao, malayo sa mga nakakakilala sa amin. At doon ko nakita, Kuya Dax, hindi siya masaya sa naging desisyon niya. At ako, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o maawa sa kanya. Kasi part of me, gusto ko siyang yakapin. Na gusto ko siyang sabihang, ang tanga mo. Na part of me gusto na lang natuluyan siyang layuan. Mag-ibang lugar, putulin lahat ng communication namin. Pero kasalungat ang ginawa ko. Nagstay ako sa tabi niya. Sa ngayon, Kuya Dax, oo, pamilyado na si Eli. At oo rin, hanggang ngayon, lihim pa rin kung anong meron kami. Hindi ko to ipinagmamalaki. Isinulat ko to kasi ito yung totoo. At kung may mag-judge man sa akin, tatanggapin ko yon. Kasi alam kong mali naman talaga ang ginawa ko magpahanggang sa ngayon. Masisisi niyo ba ako? Ganito siguro talaga ang nagmamahal, nagpapakatanga. Sa totoo nga niyan, Kuya Dax, parang naging coping mechanism namin yung isa't isa. Parang naging safe zone. Parang lugar na doon lang kami nagiging malaya para maging totoong kami. Hindi ako humihingi ng simpatya, kundi para mailabas yung bigat at yung saya na magkahalo sa dibdib ko. Kasi hanggang ngayon, sa tuwing nakakakita ako ng kumot na may maliit na marka, kahit simpleng stain lang ng kape, naaalala ko yung simula namin. Yung mantsa na akala ko kahihiyan, yun pala ay paalala. Paalala na minsan, may mga love story na hindi mo pwedeng ipakita sa mundo, pero totoo pa rin. Napaalala minsan na ang pagmamahal, hindi laging tama sa papel, pero grabe yung impact sa puso mo. At Kuya Dax, kung tatanungin mo ako kung mahal ko ba talaga si Eli, oo lang ang isasagot ko. Hindi ko na kailangan magpanggap na mahal ko siya kasi komplikado. Kahit hanggang ngayon, lihim pa rin ang meron kami. At Kuya Dax, ito yung tanong ko sa mga followers mo. Kung kayo ba yung nasa kalagayan ko, anong gagawin mo? Lalayo ka ba para itama ang dapat? O papayag ka na manatili ka sa isang lihim lang kung anong meron kayo ng minamahal mo? Huwag lang siyang mawala sa'yo. Paki-comment naman kung ano bang pananaw niyo sa kwento ko. Kung pareho ba tayong ganito pagdating sa pag-ibig. Babasahin ko po yan para magka-ideya naman ako kung may taong tulad ko. Or ako lang talaga ang ganito. Maraming salamat po Kuya Dax at sa lahat ng followers niyo. Ako si Boyet. At ito, ang true confession ko.